May re-reveal ako sa inyo mamaya. Kinikilabutan ako eh. Hindi to wala akong pangitain na. Baka kami pangitain. Okay, tayo po magsita yung lahat. Buksan po natin ang ating mga Biblia sa 1 John chapter 5, verse 1 to 4. Ito, ang pag-uusapan natin ngayon ay paborito ng lahat ito. Maraming may gusto dito. Believe me. Okay. Sabi po dito, kung nandiyan na kayo, 1 John chapter 5, verse 1 to 4. Sundan nyo na lamang po ako sa King James yung sa akin. Whosoever believeth that Jesus is the Christ is born of God. And everyone that loveth him, that begat, loveth him also, that is begotten of him. Verse 2, by this we know that we love the children of God, when we love God and keep his commandments. Verse 3, for this is the love of God, that we keep his commandments, and his commandments are not grievous. Number 4, for whosoever is born of God overcometh the world. And this is the victory that overcometh the world, even our faith. Tayo po manalangin. Ang maraming daral Diyos na makapangyarihan sa lahat, Panginoon, patuloy po kami nagpupuri at ipapasalamat sa iyo. Sa bawat oras, Panginoon, na iniingatan mo ang bawat isa sa amin. Maraming salamat din, Panginoon, sa iyong paghahatid namin sa lugar nito upang makinig ng iyong mga salita. Panginoon, mga taong ito, salita mo ito, araw mo ito, pagpalain mo nawa kami at maunawaan namin ang iyong mga salita. Maraming salamat po. Ang lahat po ng papuri, pasalamat ay binibigay po namin lahat sa inyo sa dakilang pangalan po ng aming Panginoon tagapagligtas na si Kristo Jesus. Amen. Sabi ko sa inyo, itong topic natin ngayon, paborito ng marami. Okay? So, ang magiging topic po natin dito is love. Diba? Bigla nagbukasan yung mga mukha. Ano dyan? Pag-usapan natin love. Sasabihin niyo, Pastor, di ba mas maganda yung chapter 4 ang ginamit mong verse or chapter? Kasi inexplicitly explained doon. Di ba? Lahat ng benefits of love. Di ba? Pagdating dito sa verse 5, meron ditong pagsasawata o pagtutuwid. Di ba? So, kanina, na nakikinig ako, nung una yung sa trio, sabi ko, nagkataon lang. Maybe God is giving me another insight. Yung sa trio, ang sabi nila, how can we reach the world we never touch? Paano ba natin itatouch ang world? By love. Tapos kanina naman, kumanta naman itong choir. Ano sabi ng choir? Teach me, Lord. Diba? To be a true disciple. Pero kung titignan nyo, if you are a disciple of God, you must love the world. Paano ka magdi-disciple? Paano ka lalabas kung hindi mo sila mahal? Diba? Bakit ako mag-a-aksaya ng panahon na kung saan dapat nandun ako sa bahay ko, natutulog ako, kumakain ako, nanonood ako TV, nanonood ako ng YouTube, tapos mag-a-aksaya ako ng panahon, lalabas ako at mamimigay ako ng mga tracts. Mag-aaksaya ako doon sa mga taong nakatambay dyan sa kalsada at kakausapin sila at sasabihin sa kanila mahal sila ng Panginoon. You see? So, ang pag-uusapan natin ngayon is love. Bakit? 2,000 years ago, itong si John, ito si John the Beloved. Ito yung isa sa pinakababatang disciples during the time of the Lord Jesus Christ. He is an eyewitness of the ministry of the Word. Eyewitness siya, nakita niya kung paano gumalaw ang Panginoon, kung paano magsalita ang Panginoon, kung paano gumawa ng miracles ang Panginoon, natunghayan niyang lahat yan. And yet, noong panahon nila, during the time of the Lord Jesus Christ, he was compelled to write about this. Bakit? Nandiyan ang Panginoon, kasama mo, at nagpapakita ng pag-ibig sa mundo, and yet you are compelled to write about that love. Bakit? Kasi mayroong mensahe na dapat ipadala sa atin 2,000 years after. Kasi kung hindi sinulat ni John ito, wala tayong pag-uusapan. Tama? Now look at this. Ang sabi ni John dito, whosoever believeth that Jesus is the Christ is born of God. So sino pinatutungkulan dito ni John? Tandaan natin, the first 12 apostles are apostles to the Jews. Ito ay nakikipag-usap doon sa mga Kristiyanong mga Hudyo. Pag sinabi natin Hudyo, ito yung mga taong may alam tungkol sa Biblia. Ito yung mga taong may alam tungkol sa Scriptures. Ito yung mga taong pinili ng Diyos para maglingkod sa Kanya, para sa Kanyang kaluwalhatian.
Tama? And yet, ito yung kinakausap ni John sa pagkakataon na ito yung mga mananampalataya. At dito sa pagkakataon ito, mga Christian Jews ang kinakausap ni John. Ano ibig sabihin? Ito yung mga taong nakakakilala na sa ating Panginoon. Parang tayo din, katulad ng mga topic kanina, di ba? About faith. How can you have faith to someone na hindi mo siya ganun kakilala? Ipipresent natin si Jesus Christ sa mga tao, di ba? Sabihin natin, mahal ka ni Kristo. Namatay si Kristo para sa iyo. Mayroon bang kaligtasan kung tatanggapin mo si Kristo? And yet, yung Christ na kilala natin ay katumbas lang ng pagkakilala ng taong kausap natin. Pag tinanong mo siya, sino si Kristo sa iyo? Panginoon tagapagligtas. Ikaw, ganun din. Ganun tayo, kababaw. Katulad ng naging text namin kanina, binulog ni brother, sabi niya, di ba? Jesus Christ is the author and finisher of our looking unto Jesus. Alam niyo salitang looking unto Jesus, lagi natin binitignan niya, looking unto Jesus, tignan natin ang Panginoon. Ang aking Panginoon tagapagligtas. So the question is, ano ba yung sinasabing looking unto Jesus? Pag sinabing look unto Jesus, give time to know. Ang alin? Yung nature of the Lord Jesus Christ. Sino ba si Kristo sa iyo? Pag sinabing looking unto Jesus, you must accept the Lord Jesus Christ as God who became man. Pag sinabing looking unto Jesus, kailangan matanggapin mo si Kristo ay naghirapan, pinarusahan, tinanggap lahat ng bigat para iligtas ang iyong kaluluwa at matako sa krus. Kailangan tanggapin mo si Kristo na na si Kristo ang biyaya ng Diyos para sa iyong kaligtasan. Meron na mga nagsasabi, kung si Kristo daw hindi dumating, may kaligtasan ba tayo? Palagay niyo. So dapat kilala mo yung Kristo mo. At itong Kristong to ay namatay. Sa krus ng Kalbaryo, totoong namatay. Maraming reliyon na nagtuturo na si Kristo daw hindi namatay, pinalitan daw sa ni Judas. Samantala si Judas, bago pa ako si Kristo sa krus, nagbiktim na. Paano nila ipapako sa krus si Judas kapalit ni Kristo? Pero may mga nagtuturo ng ganun. At alam niyo ba ang nangyari kay Judas? Na nagbiktim siya? Naputol yung tali ng kanyang pagbibigti. Ano nangyari sa kay Judas? Kasi nasa point of decay na si Judas nun. Pagbagsak niya, sumabog yung bituka niya, sumabog yung laman loob niya. Ipapako mo sa krus yun? At yan ang itsura ng krus. Yun yung mga lies. Pero marami sa ating naniniwala sa ganun. Bakit? Kasi hindi nila kilala kanilang Panginoon. Looking unto Jesus is knowing your Lord. Tapos si Kristo ay inilibing. Katibayan na siya ay namatay. Kasi kung hindi namatay ang Panginoon si Kristo, wala rin tayong buhay. At after 3 days, kailangan mong tanggapin na si Kristo ay nabuhay mula sa mga patay at pinagtagumpayan niya ang kamatayan. Tandaan nyo, you cannot give what you don't have. If the Lord Jesus Christ cannot overcome death, hindi kanya pwedeng bigyan ng buhay na walang hanggan. You see? Ganon kaganda ang plano ng Diyos, although hindi magandang panoorin sa kasanakaraan. At dapat mo rin tanggapin na si Kristo ay umakyat sa langit. At sa pag-akyat na sa langit, physically, nangako siya na babalik siya. Bakit? Because He has a mansion for you. That's an absolute promise. Kung hindi nangako si Kristo, wala tayong maasahan. You see? Kaya pag sinabi mo, looking unto Jesus, looking to the accomplished work of the Lord Jesus Christ. Hindi pwedeng Lord and Savior lang. You must know your Savior at ma-appreciate mo lahat ng ginawa ng Panginoon para sa iyo. And then you have something to share. Paano ka mag-share? Yung tao kausap mo, at saka ito, pareho lang naman ng level ng pananampalataya, level ng di ba? Paniniwala. Si Kristo ang aking Panginoon, tagapagligtas. Tinanong mo rin siya, di ba? Lasinggero pa yung natanong mo, tinatanggap mo ba ang Panginoon? Oo naman. Naniniwala ka na ba si Kristo? Diyos? Oo naman. Bigla mo sabihin, Brad. You see? Pero ito yan. Tandaan natin,
ang pinag-aaksayahan lamang natin na kilalanin ay yung mga taong mahal natin. Kung hindi kita mahal, wala akong pakialam sa iyo. How you live your life. How you live your lives. Diba? Wala akong pakialam sa iyo. Pero kung mahal kita, aalamin ko ang lahat ng tungkol sa iyo. Why? Because I want to make you happy. Oh, yung may mga asawa na alam ito. Yung mga nanliligaw, alam din ito. Napansin niyo ba habang nanliligaw kayo sa asawa niyo, kahit gano'n kasungit, masaya ka pa rin? Diba? Bibigay ka ng, yung panahon namin, uso pa yung mga cloud nine na chocolate eh. Diba? Bibigay ng ganyan, nabigay ka, hindi tinanggap, although masakit sa'yo, pero tatanggapin mo siya, diba? Ay, baka hindi niya ito gusto. You see the positive thinking? Oh, baka hindi niya ito gusto, din ako siya ng iba. Baka tublero ng gusto nito, o baka, diba? Pag binigyan mo ng flowers, ay, ayaw ko niyan eh, may allergy ako dyan. Ano ko, baka ayaw nito, baka gusto niya rose. Binigyan mo ng rose, red, ayaw pa rin. Baka gusto niya yellow. Diba? So, inaalam mo yung mga tungkol sa kanya kasi yun yung makapagpapasaya sa kanya. At tandaan nyo ito although nahihirapan ka, pero hindi ka kailanman nagreklamo. See? Kasi bakit? Because it is out of love. Sinasabihan ka ng masama, kahit dinidegrade ka na, inaalupusta ka na, ningiti ka pa rin, di ba? Gusto nila siguro na itama yung mali sa akin. Di ba? Tinatawag ka na hampas lupa. Wala akong mahal sa'yo. Kumakain ka ng kalawang. Gusto niya siguro mag-improve lang ako. Di ba? Positive ka pa rin. Why? Because you love the person. At mayroong mga tao na kinamamatayan ng relationship dahil sa ganyang pag-ibig. Now, so anong topic natin sa 1 John 5 verse 1? So, i-establish lang natin kung anong klase ang pag-ibig. Di ba? Marami sa atin na nakakaalam nun. Pero tignan nyo to. Sabi dito, whosoever believeth that Jesus is Christ, ano ibig sabihin? Ito ang kausap dito ay mga mananampalataya. Sa pagkakataon natin ngayon, sino kausap dito? Tayo. Mga nagpapakilalang mga Kristiyano. Pero the question is, nakikita ba yung pagiging Kristiyano? Let's see. Ang sabi dito, and everyone that loveth him, that begat, loveth him also that is begotten. Meron mga tao kasi ngayon, yung mga religion din naman, nagtitiwala, ang lalo na sinasabi sa ama, sa ama, sa ama. Di ba? Pero nakalimutan nila yung anak. Ang sabi dito, kung minamahal mo yung ama, mahalin mo rin yung anak. And tandaan nyo, when the Lord Jesus Christ, sa statement ng Lord Jesus Christ, He is also asking the same. Di ba? Yung glory ng Father was given to Him. Kung mahal mo ang ama, mahal mo yung anak. Bakit? Kasi yung anak ang naging sakripisyo para sa iyo. Now look at this. So ano ibig sabihin? Sa verse dito, by this we know that we love, look at this, the children of God when we love God. You love the children of God if you love God. So ano ibig sabihin ito mga kapatid, nakakalungkot. Gawin ko lang example, sorry Meron ako nakita sa TikTok. Meron isang babae, may 3 anak. Alam niyo na to. Sinunod niya yung 3 anak niya. Tapos sinunod niya yung sarili niya. Tama ba o mali yung babae? Magiging judgmental tayo. Pero alam niyo ba na yung babae is a Christian? Nasa namang kapatiran nung panahon na yung babaeng yung dumadaan sa paghihirap. He never saw love. Sobrang galang. Bakit ko dinadala sa inyo ito mga kapatid? Ang panahon natin ngayon is very stressful. Napansin niyo ba? Saan ka nakakita ng 9 years old na bata na i-stress? Di ba? Noong panahon namin, at 12 years old, naglalaro pa kami. Umamin dito yung mga kaidaran ko. Huwag na magtago. Tumatago ka pa kayo sa mga ilog na hubad. Di ba? Wala tayong problema nun. Pero this year, this time, ang mga kabataan na i-stress. Ang mga young people na di-depress. Why? Because of the Lord's coming. Malapit na. At ang demonyo ay nagdo-double time.
Ang nakakalungkot, katulad itong babaeng to, Kristiyano siya. Supposed to be, dapat may peace siya. Supposed to be, dapat meron siyang security that the Lord will provide. That the Lord will give safety sa kanya at sa kanyang pamilya. Isipin mo, nakaisip siya na magkaroon ng peace na sulugin niya yung anak niya at patayin niya yung sarili niya. Sa ngayon, magkahiwalay sila. Yung mga anak niya, naniniwala ako, nasa sinapupunan ng Panginoon yun. Pero siya, nasan siya? Sa Luke, in-explain sa atin yan kung saan mapupunta yung mga kaluluwang ganun. Pero nalulungkot ako. Bakit? Kasi Kristiyano daw siya. Supposed to be, kung Kristiyano ka, meron ka moral support sa church na binabilangan mo. Dahil sabi dito, if you love God, you love the brethren. Pero bakit ang babae nito, hindi nakita yung pagmamahal? At dumating siya sa punto na wala siyang natakbuhan. At naging kaibigan niya ang kamatayan. Alam niyo, sino dito yung kumakanta ng Hello Darkness, I'm my old friend. Alam niyo yung kanta na yun? Hello darkness, my old friend. Anong sabi ng sumunod? It's nice to see you again. Bakit? Kasi yung kinalalagyan niya, hindi niya nakita yung mga bago. Kaya bumabalik siya dun sa luma. Ngayon nakakalungkot dito mga kapatid, ganito. Kaya natin ginagawa itong pagtitipon, kaya hindi tayo online. Ako, against ako sa online eh. Why? Kasi dapat tayo nagtitipon. Bakit? Because there is cure. Bakit? Yung mga broken-hearted, yung mga nabibigatan sa kanilang mga suliranin, nagkakaroon ng kabalikat sa loob ng iglesia. That is why kailangan natin dumating sa iglesia. Kung wala kang problema, well and good. Thank the Lord. Pero kailangan mo umating sa church. Why? Baka may nangangailangan ng advice mo. Baka may nangangailangan ng counseling mo. Baka may nangangailangan ng shoulder mo to cry on. Absent ka. Hindi ka nagamit ng Panginoon para i-appease yung isang tao na nabibigatan. Now ito. Ano ang pagkakaiba? Dito natin ipapasok yan. Yung sinasabing love dito, marami sa atin kasi, akala natin, alam na natin kung ano ibig sabihin ng pag-ibig. Pastor naman, sa tanda ko ba namang ito, hindi ko pa malalaman yan. Tingnan natin. Ano ba ibig sabihin? Tingnan nyo. Iko-compare natin ngayon ang love of the world at ang Christian love. Kasi bakit? Dapat sa loob ng iglesia, ang namamayani ay ang Christian love. At dapat nakikita ito sa bawat isa. Ang problema, nakikita sa atin yung worldly love. So, ano ba pagkakaiba ng dalawa? So, tingnan natin. Binigay ko actually doon sa ating dalawa lang. Christian love and worldly love. Tingnan natin, what is Christian love? Pag binasa niyo ang 1 Corinthians 13, makikita niyo na kagad kung ano ibig sabihin ng love. That is the perfect love. And it cannot be found in humans. Hindi pwede makita ito sa mga tao. Bakit? Kasi tayo mga tao, we have our fallen nature. At tayo ay umaakto lamang doon sa ating naturalesa. Bakit ganyan ka magsalita? Bakit ganyan ka lumakad? Bakit ganyan ka mag-isip? It is, kumbaga, in complement yun doon sa yung fallen nature. Kaya imposible lumabas sa atin yung pure love which is God's love. Pero, meron workaround. Ano yun? Sabi sa John 3:3, anong kailangan mangyari para ikaw ay maging Kristiyano? Ma-born again. So, ano sabihin ni rebirth? Hindi wala ang pagkatao, kailangan mamatay at ipanganak ang muli. So yung mga Kristiyano, hindi tayo pwede magdahilan na we are just acting on our nature. Bakit? Dahil nung tayo maging Kristiyano, we are no longer in the fallen nature. We are in the new nature. 1 Corinthians 5:17, ano sabi? Sa mga taong na kay Kristo na, mga bago na, nila lang. Eh, pero bakit umaakto ka na parang dating tao pa rin? Bakit ang pag-ibig mo ay naka-fit in pa rin sa love ng world at hindi sa love ng Christianity? Kaya nga yung iba, hindi nila maintindihan yung yung once saved, always saved. Kasi sabi na,
Pag naligtas na pala ako, tiniligtas mo na ako ng Kristo, pwede kang gawin lahat ng kabalbalan na pwede kang gawin, lahat ng ano. Anong sinasagot ko sa mga taong gano'n? Hindi ka paligtas. Bakit? Kung ikaw ay bago na nila lang, bakit nag-iisip ka ng muna? Diba? Sabi sa'yo na, born again ka na. Bago ka nang nila lang. Tapos yung isip mo, luna. O di hindi ka pa saved. So hindi applicable sa iyo once saved always saved. Why? Kasi attender ka lang. Pero hindi ka nakakilala kay Kristo. You see? Now look at this. What is Christian love? Ito pa ang isang bagay na dapat natin matutunan. Tandaan nyo to. Faith and love cannot be separated. Hindi pwedeng mananampalataya ka at hindi ka marunong magmahal. Hindi pwedeng nagmamahal ka. You cannot love genuinely if you don't have faith. Bakit? Yung check and balance ng dalawa na yan. Your faith will dictate truthfulness and your heart will tell you to do it. Alam mo lahat ng doktrina sa pananampalataya, pero wala kang pagmamahal. Anong silbi mo? Everybody can learn. Lahat ng tao pwedeng matuto pag inupuan mo na yan, kahit mga unbelievers. Pero they will not be able to perform it. Bakit? Because they lack love. Yung godly love. Nakita niyo mga nagtuturo sa atin? Nakita niyo kung how passionate they are? Pag dinidiin mo yung pananampalataya ay ganito. Tumanggap ka na ba sa Panginoon? Alam mo yung passion nila? Bakit? Because of love. Mahal mo yung tao eh. Di ba? Kung pwede mo sakalin, tumanggap ka. Mahal kita. Bakit? Meron ako isang Bible study, ang tanong sabi niya, Pastor, parang nakakasakit sa loob. Sabi ko, ano naman yan? May mga taong nakikita natin na hindi tumatanggap sa Panginoon, lahat sila mapupunta sa impyerno. Sabi ko, alam mo, nag-uumpisa ka na maging tunay na Kristiyano. Sabi niya, Pastor, bakit? Because you now possess godly love. Tayo ba dito, gano'n? Nakaramdam na ba tayo ng gano'n? At one point in time, nakasalubong mo yung kaibigan mo, kapitbahay mo, mga mahal mo sa buhay, nagkaroon kayo ng family reunion, at tinitignan mo habang nagsasaya silang lahat, at naiisip mo lahat sila pupunta sa impyerno. Ako lang sa langit. Naramdaman niyo na ba yun? O hindi? Now tell me. Alam niyo yung pag-ibig. Now look at this. Sabi dito, Christian love is godly love. Godly love is what? Often referred to as, marami nagtuturo nito di ba? Agape love. Tinuturo ng mga preachers. Question, alam niyo ba kung ano ibig sabihin ng agape love? Marami na kayong preachers na narinig nag-preach ng love about agape love. Pero the question is, do you understand and comprehend what agape love means? It is the kind of love that can only be found in God. Ito yung klase ng pag-ibig na matatagpuan lamang sa Diyos. May sasabihin mo, Pastor, bakit mo naman hinahanap sa amin? Sa Diyos pala matatagpuan yan. Nakalimutan nyo na ba na nung tumanggap kayo sa Panginoon, na-embed sa inyo ang Holy Spirit. At tandaan mo, the Holy Spirit is the third persona of our God. Galatians chapter 5, ano sabi? But the fruit of the Spirit is what? Love, joy, peace, long-suffering, gentleness, goodness, faith. Hindi ito karakter ng tao. Karakter ito ng Holy Spirit. Na nag-emulate lang sa atin, lumalabas sa atin, dahil yung nasa loob natin ay ang Holy Spirit, the third persona of God. Kaya wala tayong karapatan sabihin na hindi ko kaya gawin yung pasaway because it is the Holy Spirit that will move you and will guide you. Tandaan mo, you are saved. Pinangakuha ka ng mansyon sa langit because God loves you. And it is God who did the first move. Tandaan niyo, pagka nag-aasawa kayo, ang unang gumagalaw yung nanliligaw. Di ba? Yung babae, dahil natahin niya ang buhay niya, di ba masaya siya, nag-aaral lang, school work, di ba?
Schoolhouse, gano'n lang. Tapos bigla ka ng istorbo, di ba? Naniniyo ka. Ginawa mo yung maayos na buhay. Pinasukan mo, di ba? Ay, mahal kita. Ang iniisip yung tao dati, pamilya at saka ano lang, ngayon doon sumali ka. So, ano gagawin mo? Para mapatunayan mo pagmamahal mo, you do the first work, di ba? Susunduin mo, di ba? Yung dating hagdan yung tinatanong niya, ngayon paglalakad siya, hawakan pa sa siko, di ba? Yung kalsada na dati naman yung tinatawid, di ba? Nandiyan ka, hawak ka pa sa siko, gagamitin ka pa doon, di ba? Oo, ano. Di ba? Yung lubak-lubak na daan, na dati naman yung dinadaan, tinanakad po sa winning years. Tanda mo, namulugawan mo siya, 18 years old na, 20 years old. 20 years ka wala sa buhay niya. Ginagawa niya lang lahat ng bagay sa sarili niya. Tapos dumating ka. Di ba? Bigla mo siya kinalala niya, parang ito yung naging PWD. Di ba? Ito ka. Di ba? Pag-uupo ko sa mali, pupunasan pa. Ang bihira. Natala mo lumala ka yun. Di ba? Naglalaro nga sa lumaan yan eh. Putik-putik pa eh. You see? You do the first move. Bakit? Kasi ikaw yung nagmahal. And while you want to express your love. Di ba? Para makita niyo yung purity ng love mo. Para makuha mo siya, liligawan mo. Di ba? Yung mga pagkain na dati naman, pag nakita mo, subasib ka, kain ka. Ngayon, pag nakita mo, ay, baka gusto niya rin ito. Di ba? Itatabi mo ngayon. Na-invite ka sa Jollibee, sa McDo, binigyan ka ng Mac, at ano, hindi mo siya kasama. Ako, baka gusto niya ito. Tatabi mo ngayon sa bag mo. Oh. Diba? Tapos ikaw din ang panibagong order. Diba? Kasi bakit? Gusto mo ibigay sa kanya. Napansin niyo yun? Lahat ng priority ko siya na. At darating yung time. Umayaw yung magulang mo sa kanya, ano gagawin mo? Diba? Magyayabang pa. Tandaan niyo, lahat ng nililigaw mayabang. Magyayabang ka ngayon. Diba? Pambira, hindi pa graduate, wala pa trabaho. Anong gagawin mo sa anak ko? Paninindigan ko po yan. Nag-aaral pa, wala pa trabaho, di ba? Tapos sa magulang pa humingi ng allowance. Paninindigan ko po yan, kaya ko po. Gumamban kasi wala sa panahon. Magtatrabaho po ako. Nabiyaran ko, tanong sa akin, anong papakain mo sa anak ko? Nag-jump shop ako dati. Kalawang? Hindi po, anin. Kaya ko yun eh. Ganito sa akin yung biyanan ko, hindi kinasal ako eh. Pero naging kasundo ko siya. Pero sabi ko kasi, pagdating ng panahon, paiiyakin kita. Bakit? Mahal ko yung anak mo eh. Kapaninindigan ko. Nung tumanda yung biyanan ko, pinaiyak ko yun. Sabihin niya, si Pastor mapaghiganti. Totoo! Alam niyo ginawa ko? Nung panahon, na ulo na lang niya gumagalaw. Kinuha ko siya. At inalagaan ko siya. Na hindi ginawa ng mga taong pinili niya. Ano sabi ng biyanan ko doon sa kaibigan niya? Yung taong kinaayawan ko noon, siya palang mag-aalaga sa akin. Umiyak siya. Nakaganti ako. Pero in a good way. Diba? Sumama yung loob niya. Bakit? Naisip niya, kung sa akin sana siya nag-focus nung malakas pa siya, di ba? Di pagbigay ko sa kanya ng mga serbisyo na binigay ko sa kanya, hindi siya makakonsensya. Ngayon, hindi na siya makakaganti, ulo na lang gumagalaw eh. Oh, iyak siya. Sabi ko, tay, kailan ka nag-iiyakin? Bulol na rin. Diba? Ginantihan ko siya na mabuti. Ngayon ito yan. Pag nagmamahal ka, you do the first move, pinatunayan mo yung pagmamahal mo. Exactly what God did. Pareho din ang ginawa ng Diyos. Bakit? Noong panahon na tayo, hindi natin siya kinikilala, hindi natin siya tinitignan, hindi natin siya naaalala, hindi tayo nag-aaksaya ng panahon para sa Kanya, at hindi natin iniisip ang kanyang kalawalatian o yung kanyang kalulungkot. Wala siya sa isip natin, pero siya ang ginawa, ibinigay ang kanyang buong na anak. He made the first move. At tandaan nyo, yung ginawa ng Panginoon ng Ama ay hindi madali. Sino dito ang kaya ibigay ang kanyang anak bilang sakripisyo? Diba? Tapos lahat ng ito, yung hirap ng anak niyo, ikaw ang gagawa. Tandaan niyo, yung krus na binuhat ni Kristo, ang Diyos ang nagpatubo. Yung mga taong nagpahirap kay Kristo, ang Diyos ang gumawa.
Yung kalbaryo na pagpapagawa kay Kristo, ang Diyos mo na naglagay. Ikaw ba kaya mong gawin sa anak mo? Hanggang dumating sa kamatayan. Lanaw lahat ng Diyos. Para kami lang, para sa iyo at sa akin. That is the kind of love na gusto ng Panginoon na makita din naman sa atin, i-emulate natin. Now look at this. Sabi dito, ito yung mga characteristics of godly love. 1, spiritual and enabled by the Holy Spirit. Tandaan nyo, love is a gift. Regalo din yan ng Diyos. Bakit? Dahil tayo mga tao, hindi tayo talaga marunong magmahal. Bakit ko nasabi? Sige, unahin muna natin. Yung worldly love. Ano ba yung worldly love? Bakit sinasabi ko na hindi natin kayang i-emulate itong mga ito kung sasasa ng atin? Kung wala ang tulong ng Holy Spirit, hindi natin may papakita itong pag-ibig na ito. Why? Because it is not in our nature. Wala sa ating pagkatao yun. Maliban na ang Holy Spirit gumalaw sa atin at ilagay sa damdamin natin yung ganyan klase ng pagmamahal, tsaka lang natin may ilalabas yan. Hindi siya gaya ng atin yan. Biyaya pa rin ng Diyos sa atin yan na matuto tayong magmahal. Kaya nga tayo nagtuturo din tayo sa mga kabataan, di ba? Ito nagbiyali yung together with the unbeliever. Pasok, may boyfriend ko na po eh. Gagamitin ako ng Panginoon para ma-convert siya. Hangal. Alin sa dalawa, siya ang mahuhulog sa iyo, ikaw mahuhulog sa bilag ng demonyo. Tandaan nito sa thinking nilang nakikita na ang demonyo may sungay at mapangit tignan. Tandaan ang sabi ng Bible, even the devil, pwede magandang yung anghel. Why? Dati nilang kalamagayan yun. Kaya pag ang demonyo nagpakita sa inyo ng mga bagay maganda, irresistible. Siguro ito yung binigay sa akin ng Panginoon, pogi eh. Oh. Actually, lahat ng nag-reject sa akin nung nandigaw ako, sisi sila ngayon. Yabang na. So, di ba? Matapot pala, ganito pala. Ano pala sa Panginoon, yung mga napangasawa nila, senggero, tambay, di ba? Mga walang pangarap sa buhay. So, judgmental ka, hindi ko kwento lang. Lalo ka, bes. Sabi dito, tignan natin i-analyze muna natin yung love of the world, yung worldly love. Ano bang meron dito? Tignan nyo. Yung love of this world, 1, is controlling love. Ito yung klase ng pag-ibig na gusto nyo makontrol yung isa. There is no freedom. Di ba? Nakamit na ba kayo ng tao na nagsasabi sa inyong mahal kita, pero yung naka-relationship niya lahat ng nakasanayan mo binawal? Ayaw ko sumama ka sa mga kaibigan mo ganyan, ha? Ayaw ka na ganito damit mo, ha? Ayaw ka na ganito ganyan. Binabago ka, kinokontrol ka, at pag hindi ka sumunod, sapok ang abutin mo. O kaya yung iba, panakot, mag-iwan na tayo. Diba? Mag-iwan na tayo, hindi ka parang sumunod. Alam mo ba yung binibictimize ka, na para bang lahat ng masama ikaw may gawa? Na para bang sa imperfectong tao, at kailangan mo sundin lahat, that is controlling love. That is the love of the world. Ang Panginoon, minahal din tayo, tapos binigyan ka free will. Kasi, ikaw may minahal kang babae, tapos binigyan mo na kalayaan, okay lang na tumingin ka sa iba. Basta sa akin ka lang titigil. Kaya niyo yan? Di ba? Pero ang Panginoon, minahal ka ng Panginoon, binigyan ka ng Garden of Eden, binigyan ka ng talino. Tandaan niyo, hindi po mo ng tao. Hindi ko kayang talinin si Adan. Pinangalanan ni Adan lahat ng hayop at yung mga naging pangalan niya, pangalan niya hanggang ngayon. Walang vocabulary, walang dictionary during that time. Pinangalanan ni Adan lahat ng bagay ayon sa kanilang pagkakilanlan, ayon sa kanilang mga gestures, ayon sa kanilang mga anyo. Kaya mo? Tapos binigyan sila ng Panginoon ng free will. You see? That is love. Ito, controlling love, nasa mundo to. Ano pa? Possessive love. Yan ang love ng mundo. Akalang lang natin, pag sinabing love, God is love. Pero the truthfulness is, hindi nila alam ang ibig sabihin ng love. Pati mga lesbian ngayon, di ba? LGBTQI 1, 2, 3, 4, 5, 6. Di ba yung ginagamit nila ngayon na reference? God is love. Mahal kami ng Panginoon.
Pero maling pagmamahal ang hinahanap ninyo. Wala sa Panginoon yun. Bakit? Ang sabi ng Bible, God will not love evil. Kaya kung mali ang ginagawa mo at sasabihin mo pa sa akin na mahal naman ako ng Panginoon, mauunawaan ako ng Panginoon, oo, mauunawaan ka, sa impyerno ka. Bakit? Kasi mali yung pagkakilala mo sa Diyos mo eh. Yun expect mo, bibigyan ka ng pabulan ng Panginoon, tapos sinusuway mo siya? Sino magulang ang ganun dito? 75, 65 na yung grade, may iPhone pa. Sige nga. Sasabihin ko sa inyo, hindi niyo mahal ang mga anak nyo. Di ba? Pinakita yung grade. Dati yung anak, magiging magsasaka na ba tayo? Puro palakol yan Di ba anak, bibigyan kita ng gulo. Bibigyan kita ng iPhone. Wow! Sabihin ko sa inyo, hindi kayo nagiging tunay na magulang. Hindi mo dapat i-reward yung mga bagay na masama at palpak. Di ba? You reward those things that are magkakarapat dapat sa mga rewards. Di ba? Now look at this. So, ano ibig sabihin? Ito yung possessive. Yung possessive love, ito maraming nakaka-experience ito mga kabataan at saka may mga asawa na rin. Sino ito yung mga asawa na boysikot? Alam niyo yung boysikot? Hindi mo mahawak ng pera ang babae. Bibigyan ka lang ng budget mo para sa isang araw, sa isang linggo. Walang pasobra. Ang tawag doon, boysikot. Kasi bakit? Hindi nagtitiwala yung lalaki na kaya mong i-manage ang finances ng pamilya. Ang tawag doon, boysikot. May nakilala ako mga gano'n. Diba? Na yung bang pagka meron kang gusto ka, hindi man lang soft drink, kailangan mo pumunta sa kaibigan mo at mangutang ka. Tapos susuksok mo yun sa budget kasi bumili ako ng kalamansi, bumili ako ng sibuyas extra. Para bigyan ka ng asawa mo, mabayaran mo yung utang mo. Yun yung tinatawag ng mga boysikot. Yung mga taong hindi nagtitiwala sa kanilang partner, diba? Ibig sabihin yung kanilang pag-ibig, yung pagmamahal, kung nagmamahal man sila, hindi sapat para pagkatiwalaan yung kanilang partner na itaguyod yung kanilang pamilya ng sabay. Possessive love. Tapos sasabihin sa'yo, ayoko na makikita ka sa mga pupunta lang ako sa reunion. Ayoko na reunion. Ako lang dapat kasama mo, yung mga ganon. Ito yung mga klase ng mga possessive. Yung pag-uwi ko ng bahay, dapat nasa bahay ka, Diba? Yung mga nagwawala, kung nakita niya asawa nila wala sa bahay, bumili lang para sa tindahan. Sino ako mo doon? Possessive love. Sabihin nyo, ako yata yung pastora. Tinitingnan ko yung magre-react. Ano pa? Meron tinatawag obsessive love. Sabi niyo, Pastor, parang pare-pareho naman yan, hindi. Ang obsessive love ay obsession. Ito yung mga klase ng tao na kapag nasaktan sa'yo, papatayin ka. Pag napagdudahan ka, na nangangaliwa ka, papatayin kita. Ito yung mga obsessive. Ito yung mga tao ng gugulpo ng asawa. Tapos yung asawa, dahil may tunay na pagmamahal, tinitiis. Ano tawag doon? Manhid. Ha? Linawin nyo nga? Martyr. Diba? Yung isang tunay nagmamahal, magmamartir. Pero yung isang tao na nagpo-possess itong obsessive love, hindi niya nakikita. Why? Ang obsessive love, I must be happy, not you. Kailangan masaya ako sa pagsasama natin. Kaya nga kita pinakasalan, kaya kita rin niligawan para pasayahin mo ko. Hindi niya nasasabi yun, pero yun ang ginagawa niya. Kaya kung ikaw yung klase ng tao na ganito, na natutuwa ka at hindi mo inaalala para bangas-bangas na mukha ng asawa mo, partner mo, o nobya mo, meron ka nitong obsessive love. Yung nakakita lang, di ba? Yung hindi sinasadya nung di ba? Nung girlfriend mo, nung asawa mo, sa mga ilang taxi, meron lang ng galing doon, sabi ang taxi, marami gumagamit. Nagpabango yung nasa loob. Pag-uwi ng dahil, bakit yung nagpabango mo? Bakit yung amoy mo? May lalaki ka. Diba? Yung babae naman. Bakit yan amoy mo? Yung babae ka. Obsessive.
May mga bagay na pinagmumulan. Tapos akala nila, yun ay love. That is the love of the world. Now, look at this. Fearful love. May mga tao na nagmamahal pero nakabase sila sa takot. Takot mag-isa, takot maiwanan, takot sa sasabihin ng mga tao. Diba? Ano sasabihin ng mga tao? Iwanan ako ng asawa ko, hindi ako mabuting babae. Fearful love. Masyado ka maraming kinatatakutan. When fear is above, love is never. Kapag masyado marami kang kinatatakutan sa buhay mo, hindi ka nagmamahal. Nagpapaabuso ka. Huwag mong gamitin ang pag-ibig bilang lisensya. Hindi yan ang Christian love. Tandaan nyo, when God made us free, we are free. Indeed, sabi ng Lord Jesus Christ. So bakit ka namumuhay sa bilangguan na yan? Ibig sabihin, nasa maling estado ka ng pagmamahal. So, bibilisan natin. Ito pa. May tinatawag, kung alam nyo to, may tinatawag na Sherlock Holmes Syndrome. Alam niyo yung Sherlock Holmes Syndrome? Sabi mo, Pastor, napapanood niya sa TV ah. Ang Sherlock Holmes Syndrome, totoo to. Kapag ikaw yung nabuso, dinukot ka ng isang tao, diba? Dahil mahal ka niyan, itinanan ka niya, dinukot ka niya, kinidnap ka niya, at ipitinago ka niya sa isang lugar. At dahil hindi ka makawala, yung Sherlock Holmes Syndrome, nag-a-adjust yung katawan mo para makasurvive. Hindi mo gagawin lahat ng bagay na makakasama ng loob ng nag-abduct sa'yo, kaya dumadating yung panahon na parang minamahal mo na siya. Ito yung tinatawag na yung mga abductors, di ba? May mga nahuhuling kidnapping, pinisan ko siya, tapos sabihin ng babae, hindi po. Tapos sabihin nila, mag-girlfriend kami. Tapos yung babae mag-oo na lang. Bakit? Yun yung tinatawag na Sherlock Holmes Syndrome, na kapag ang isang tao nag-adjust para lang makaligtas doon sa impending na kamatayan o pagpapahirap, ina-adapt na yung situation niya, tinatanggap niya na yun siya. Na siguro niloob ng Panginoon, minsan ginagamit pang Panginoon, nakakainis eh. Diba? Siguro niloob ng Panginoon na makilala ko yung tao ito kasi para itama yung dating buhay ko. Yun yung tinatawag na Sherlock Holmes Syndrome. Nag-a-adapt ka doon sa kasamahan na kung saan ka nakalagay. Tandaan nyo ang mga Christians. Tama yung sabi niya, ang mga Christians may martyr na pag-uugali. Pero ang niyayakap nila ay yung kalayaan ng pag-ibig ng ating Panginoon. Yung mga namatay sa old centuries, yakap-yakap ang mga Bible, pwede nilang i-refuse yun. Pwede nilang isuko yung kanilang mga Biblia. Yung 7 tao, 10 tao sa Egypt na pinugutan ng ulo. Tandaan nyo, hindi pa mga Baptist yun. Na-convert yun, Catholicism pa ang Catholic pa nag-present sa kanila kay Kristo. Nung tinanggap nila si Kristo, masabi ng Islam. Talikuran niyo ang inyong Panginoon. Dahil ang pagmamahal nila sa Panginoon, gano'n na lang, niyakap nila yung Christianismo, pugutan mo na ako ng ulo. Tapos yung mga pamilya nila nanonood sa TV, kung paano pupugutan yung mga mahal nila, yung tatay nila, yung anak nila, yung asawa nila, pupugutan ng ulo sa harapan ng maraming tao. Pwede naman nila sabihin, o sige, ayoko na muna, pag-uwi mo sa bansa mo, di balik ka sa Christianismo. Pero may mga panahon na kailangan mong manindigan as a testament for your faith. Itong mga taong ito, nakita nila yung kahalagahan nila sa panahon natin ngayon. Lumalaga na pag ganitong kamalian, ito kami, bilang patotoo, maninindigan kami sa aming pananampalataya. Hindi po natin doktrina yung lokohan. Tandaan nyo, doktrina ng Islam ang lokohan. Pwede ka man loko para makonvert sila sa Islam, pero sa Kristyanismo, manindigan ka para makita nila ang iyong Panginoon. Now, ano pa? Usong-uso ngayon, lalo na nauso yung internet, love for benefits. Alam niyo yan? Love for benefits. Hindi talaga sila nagmamahal, pero kailangan nila makasurvive. Diba? Anong biruan nga sa mga noontime show ngayon? Meron namang isang Pilipino, ang angat sa buhay. Bakit? May apam. Yun yung love for benefits. Kaya ka nagmamahal, kaya mo sinasabi, nag-uuso mo isang tao because of his status. Iaangat ako sa buhay nito. Bibigyan ako ng bahay, bibigyan ako ng sasakyan. Love for benefits.
Usong-uso yan. Imagine, tuturuan mo yung sarili mong mahalin ng isang tao. 25 years old ka, kakayakap mo 80 years old, at sasabihin mo, I love you. Kiss nga. Diba? I'm not saying. Kasi love knows no boundaries yung mga age. Pero sinasabi ko lang, bilang practicality, di ba? May mga pangataon ngayon na sinasabi na nagmamahal sila pero for benefits. Isipin nyo, naisip ko ito ni John during that time, 2,000 years bago dumating ang panahon natin, at sinasabihan tayo, pinaalalahanan tayo, na merong ganito mga klaseng pag-ibig. Hindi yan yung pag-ibig na itinuturo sa atin ng ating Panginoon. Ibibigay mo yung sarili mo, kaya tinuturo din natin sa mga kababaihan purity, maintaining themselves until that time may pakasal sila, tsaka nila ibibigay ang kanilang mga sarili. Hindi pwede sa atin, hindi uso sa atin yung mga testing. Bagay, ang hirap kasi i-determine ngayon, tunay na babae yung kaharap mo. Diba? Baka biglang mamaya, pag nandun na kayo sa kwarto, biglang sabihin, just like you, Papa. Diba? Ang hirap nun. Now, look at this. Ito pa isa, uso ngayon. Sino mga nasa call center? Liberal love. Liberal love. Ano ibig sabihin? Diba? Make on lang. Diba? Walang responsibilities. Ang tawag dito? Walang commitment. Liberal love. May asawa sa labas, pagdating sa office, may girlfriend. Liberal. Kung wala to, okay lang to, ligo lang to, tapos na. Liberal. Magugulat kayo. Noon, ang nagpo-provoke sa mga babae na magkasala, lalaki. Liligawan ka Pero sa panahon ngayon, mga babae nagpo-provoke sa lalaki na magkasala. And remind you, mga may asawa, walang usapan kung pogi ka o pangit ka. Ang mga lalaking may asawa, chick magnet. Kasi maraming babae, lalo na yung nakaranas ng hirap sa buhay, ng hirap sa relationship, mga failed relationship, pag naginta ka at naiyak sa balikat mo, bukas ikaw may problema. Diba? Kuya pa yun. Kaibigan pa ng asawa mo. Tapos bigla pag-alis niya, maisip niya, siguro may nararamdaman din sa akin si kuya. Kasi tinulungan ako ang ganda ng advice niya. Patay. Bukas makalawa, lalapit ka na kay Pastor. Pastor, sana dalawang puso ko. Liberal love. Ito po yung mga pag-ibig, klase ng pag-ibig na inihahain sa atin ng mundo. Bakit? Pinalalagnaw nito yung tunay na pag-ibig na supposed to be i-emulate ng bawat Kristiyano na itong pag-ibig nito ay maglalarawan at magpapakita ng kanilang Panginoon, ng kanilang Diyos. Pero ito nilalatag ng demonyo sa atin. Bakit? Kasi malapit na yung panahon at nilulusaw na ng demonyo yung purity ng mga churches. Pagharap natin sa Panginoon, ano iharap ng mga pastor sa Panginoon? Yung mga churches na minintay na kanilang purity, ang kanilang holiness. Na bakit? Dahil ito yung karapat-dapat sa Panginoon. Tapos makikita mo yung mga membro ng church, puro liberal. Bakit lagi ba kasama yan? Sorry, pastor, actually, ano na kami? Diba? Living in na kami. Tapos bigyan nila kami pastor. Pastor, mahal ba yun? Kasi mahal ko siya. Yung pastor yun na nalalagay sa alanganin. Kung kukonsintihin ka, mananagot siya sa Diyos. Kung papaluin ka, kung i-discipline ka, ano mangyayari sa'yo? So, maninimbang yung pastor. You see? Pero hanga ako doon sa mga pastor na naninindigan. Kahit sabihin mong giver ka sa church, at nagkasala ka, didisiplinahin ka. Bakit? Mas natatakot siya dun sa kanyang Panginoon. Na pagdating ng panahon na ihaharap ka niya sa Panginoon, marinig niya kaya yung sasabihin ng Panginoon, tapat at mabubuting lingkod ng Pilgrim Bible Baptist Church, pumasok kayo sa aking kapahingahan. Hop, ikaw, naiiwan ka dito. Diba?
Tapos yung pastor papasok na rin, ikaw, maiwan ka rin doon. Tandaan nyo, meron pang isang panawagan pagpasok natin sa langit na dapat nating bantayan. Yung sabihin ng Panginoon, tandaan nyo to, you suffer with me, you reign with me. Doon namin kayo inihahanda, mga church, mga member ng church. Na pagdating ng panahon, hindi tayo magiging mga regular na membro o mga tao ng langit. Kundi tayo ay mga leaders na ilalagay ng Panginoon. Tandaan nyo, ang langit, sabi ni John, innumerable, million po ang tao sa langit. And since ang langit ay kingdom, ibig sabihin may mga bayan. And since may mga bayan, may mga bayan dyan. Ibig sabihin, tayo mga Kristiyano will be with the Lord as leaders. Diba? Sabihin ng Panginoon, mga pwedeng mga Baptist Church, doon kayo sa west side, pamahalaan yung bayan doon. O yung iba, dito, sa north side, pamahalaan nyo, ganun kalaki ang langit. At ang kasarapan mo, kung gagawin mo to, tandaan nyo ang pag-exhibit ng real love is an effort. Kapag sinabi ng Panginoon, good and faithful, tapos yung labor with me, labor of love. Pero marami sa atin, sapat na yung tapat at mabuting likod, pumasok ka. Uy, nakapasok na ako. Uy, ito yung mansion ko. Pero ang pinakang-dapat natin i-aim na sabihin sa atin ng Panginoon, you suffer with me, you reign with me, anak. Diba? Bago sila kausapin ng Panginoon lahat, tayo mga Kristiyano yung nasa harapan. At tayo yung kinakausap ng Panginoon at binibigyan ng instructions. You go to the west side, you go to the north side. Because why? We labor with the Lord. Now, peksiyan na lang natin, pasukin natin ngayon yung God's. One, ang true love o yung love ng Panginoon is unconditional. Tandaan nyo to, kapag kayo nagmamahal kayo with condition, huwag mong sabihin sa akin na, pastor, nanay na ako, tatay na ako. Siyempre, mahal ko mga anak ko. Tandaan mo to, nakakarinig ang mga anak mo na sumbat sa'yo. Binibilang mo sa kanila yung ginawa mo. Hindi ba pinag-aaral kita? Hindi ba pinakakain kita pag dinidisiplina na niya pansin mo? Why? Because it becomes a burden. Hindi na siya out of love. Out of responsibility na siya. Yung anak mo, di ba? Ilang taon mo pinalaki, nakabasag ng paso, masagalala ka pa sa paso eh. O sa base na binili mo eh. Pero hindi mo man natinig na anak ang sugatan ka ba? Di ba? So wag natin sabihin, ako may magulang ka na, alam mo na ang magmahal. Baka ibang pagmamahal ang pinapakita mo. Tapos magtataka ko bakit nakapagpalaki ka ng batang rebelde? Bakit? Kasi hindi mo nakita sa inyong tunay ng pagmamahal. Ang totoo, nasakal siya. At hinihintay lang siya ng pagkakataon ng panahon na makaganto sa iyo. Bakit ang daming matatanda ngayon? Walang anak na nag-aalaga. Sabi nga doon sa TikTok di ba? Ang isang nanay nakapagpalaki ng 10 anak, pero ang 10 anak hindi kaya magpalaki ng isang magulang. Bakit nagkaganon? Meron akong kaibigan. Diba? Nung may sulat nga na, may pamana yung mga lupa niya, yung mga business na, yung ano yun sa mga anak niya, hindi niya na nakikita yung mga anak niya, hindi na dinadalaw. Nandun siya sa kubo niya. Bakit? Because they never felt love in the first place. Naramdaman nila na burden sila. Kaya kayo mga magulang mo, hindi paramdam sa mga anak nila na burden sila. They are blessings from the Lord. And so treat them that way. At ipakita yung sabi ng Bible, di ba? Train up a child the way he should go, and when he should, he will not depart from it. What is the first training of a child? Mimicry. Yung mga baby lang, mga maliliit na bata, ano first education yan? Mimicry. Kinakopya ka, di ba? Ginagaya ka. Try mo sa baby. Pagka may lumalaki na, siguro mga 6 months na yung baby or 8 months, try mo, mag-exercise ka sa tabi niya. Sumipa-sipa ka, makita mo yung baby sumisipa din. Why? Kasi the first education of a baby is mimicry. Paggaya. Imagine, habang tumatanda ka, habang tumatanda sila, nakikita ka nila, ginagaya nila kung sino ka, kung ano ka. Kaya pag nakita mo, na iniwanan ka ng mga anak mo, then tignan mo yung sarili mo, paano mo sila pinalaki? Maybe not in the gospel of the Lord Jesus Christ. Hindi nila natutunan ang tunay na pagmamahal at pagsasakripisyo ng isang pag-ibig. Now, ano pa? Ito pa.
love is self-sacrificial, self-denial. Tandaan nyo, pag nagmamahal ka, ang priority mo yung minamahal mo. Tama? Lahat ng bagay sa iyo, ididinay mo yung sarili mo eh. Napansin niyo ba dito yung mga pumasok na sa relationship? Na wala kayo ng mga kaibigan? Diba? Ang dami mong tropa. Ang dami mong kaibigan. Pero nung nagkaroon ka ng relationship, nasaan na sila? Hindi ka nila iniwanan. Dumistansya lang sila. Bakit? Kasi nakita nila yung priority mo. Diba? Napansin niyo ba? Kakahiwalay nyo na, kahatid mo lang sa bahay, pagdating mo sa bahay, kumain ka na? Sleep ka na? Hindi nakakahatid mo lang eh. Bakit? Kasi yung priorities mo. That is an expression of love. Self-denial. You deny yourself of the things na nakasanayan mo at meron ka, bakit? Para mag-fit in ka dito sa relationship na pinasukan mo. At ang tinitignan mo lagi, yung kanyang pangangailangan against sa'yo. Sino dito yung mga lalaki na pag sumusweldo, binibigay lahat ng pera sa asawa? Tapos hihingi nila ng pamasahe, pambaon. Tama? Takot kayo, no? Baka madaguhan kayo mga asawa nyo, no? Ito yung self-sacrificial. The moment na nagtago ka para sa sarili mo, magkakaproblema ka. Kasi yung tinatago mo ngayon na konti, bukas makalawa kukulangin na yan. Kasi tandaan mo, ang kinikita mo, sumasabay ang lifestyle mo. Pansin nyo ba? Na nagtitindahan ka, di ba kumikita ka ng 300, 800 sa araw, okay na. Tapos, kakain ka ng Lucky Me, kakain ka ng mga ano, okay ka na. Pero nung kumita ka ng 16,000 a month, 20,000 a month, 25,000 a month, napansin mo yung lifestyle mo nagbago. Hindi ka na kumakain ng Lucky Me, di ba, mga andoks ka na, mga ano ka na, di ba? Bakit? Kaya tandaan nito, kapag nagtabi kayo para sa inyong sarili at the moment, ang mangyayari niyan, kukulangin yun one of these days. Kasi umaangat. Kasi ang nakikita mo yung sweldo mo. Pero nakakalimutan mo, bibigyan sa asawa mo yun. Diba? That is trust. So, ito yan. Self-sacrificial, enduring and patient. Ito, makakwento ko lang, ma-share ko rin sa inyo sa akin. Enduring and patient. Alam niyo lahat for 10 years, diba? Inalagaan ko yung asawa ko. Hindi ako Superman. Although santo ako, kasi sabi ng Panginoon di ba yung mga Kristiyano mga santo? Pero hindi ako anghel. Ano ibig sabihin? I am within the limitations of the bounds of humanity. Kung ano yung limitation ng tao, limitasyon ko rin yan. Dumating din yung punto na parang nabibigatan ako, Lord, ano ba to? Nasa ministry ako, di ba? Bakit? Bumibigat ng bumibigat sa bawat panahon. Kasi yun na lang at yun ang ginagawa mo palagi. Pero pag dumadating sa isip mo, at least masaya naman siya. Pero alam nyo, umani ako ngayon. Kasi bakit? Nung kinuha ng Lord ang asawa ko, sabi ko, Lord, thank you for the 10 years. Why? Kasi wala akong regret. Every time na maalala ko yung asawa ko, pag umihingi siya ng ganito, umihingi siya ng gano'n, naaalala ko kung paano ko tinugunan. Ihingi ng buko, ayaw galing dito sa Rizal, gusto galing Laguna, para go fresh. Sige nga, sino gagawa dito nun? Diba? Nasa Binangonan kami, gusto niya ng burger, pero ayaw nang galing sa Binangonan, gusto niya galing Antipolo. Kasi iba daw yung ano doon, yung Big Mac ba yun? See? Every time na maalala ko naman yung mga hiniling niya, na parang hindi ko naman dapat ginagawa, pero ginawa ko para sa kanya, naririp ko ngayon yung joy sa heart ko. Bakit? Kasi ginawa ko. Enduring. Although mabigat yung mga bagay na parang hindi mo siya maintindihan at the moment, pero gawin mo. Tandaan niyo ito mga kaibigan, kapatid. When you are in a relationship, do whatever it takes para mapasaya niyo yung partner niyo. Because that is godly love. At pilitin niyo hanggang maaari na huwag niyo siyang ma-offend. That is godly love. Now, patient. Kind and compassionate. Mabait. Mapag-unawa. Ang pag-ibig, ito rin na pag-ibig. Tandaan nyo, kapag nagmamahal kayo, hindi kayo nagmamahal
Kung ang ginagawa nyo, binibilangan nyo ang taong minamahal nyo. Alam nyo ba ibig sabihin nun? Nakaisa ka na. Nakadalawa ka na. Pangatlo, wala na tayo. Diba? Compassionate. Bilisan na lang natin, not self-seeking. Ito pa, mga kapatid. Ang pagmamahal, tandaan nyo, hindi hinahanap ang kanyang sarili. Kapag kayo ay nasa isang relationship at dumating kayo sa punto na nakikita nyo na ang hinahanap nyo ng sarili nyo, bakit ako ganito? Bakit ganito yung mga sakripisyo nyo nakikita nyo na you fall out of love? Hindi na yung panahon na nagsasama na lang kayo. Dahil sa nakikita ng mga tao, dahil may ako ng church, baka sabihin ni pastor, baka sabihin ng church, maghiwalay kami. Pero ang totoo nun, wala nang pag-ibig sa pagitan nyo. Kapag nakikita nyo na, Daddy, ako na lang lagi ganito, ako na lang lagi ganun, ganyan, dati ka ganito. Pag nakikita mo na ang iyong sarili sa isang relasyon, nasisira na yung relasyon na yun. Kasi yun na yung time na minamahal mo na yung sarili mo more than your partner. Gets? Kapag sa mga bagay na ginagawa mo, nakikita mo na yung sarili mo at yung mga hirap mo, you are running out of love. Nawawala ng pagmamahal. Ano ibig sabihin mga kapatid? Ito yan. Bakit ko po itinuturo sa inyo? Iba't ibang klase ng pag-ibig at pagmamahal. Yung Kristiyanong pagmamahal, yung pagmamahal ng mundo. Ito, tandaan niyo mga kapatid. Ang katabi niyo, hindi niyo alam kung may problema o may dinadala. Pero Kristiyano kayo. We are chosen, we are brought together by God for a reason. Bakit? Para mag-ingatan tayo hanggang sa pagbabalik ng ating Panginoon. Nag-aalalahanan tayo, nagmahalan tayo katulad ng sinasabing pagmamahal dito. Na hindi natutunan ng mga tao 2,000 years ago. Tapos dumating na sa atin, pero we're still exhibiting the same. Ginagawa natin yung mga kamalian nila. Pinagkakamala natin na pagmamahal, yung magawi na nasa mundo, whereas, ang dapat na proponent ng pagmamahal, tayo yung mga Kristiyano. Tayo ang dapat magpakita sa mundo, ito ang pagmamahal ng Diyos, makita sa atin. Pero problema, hindi yun na nakikita sa atin. Wala nakikita ang pagkakaiba. Lumakalakad tayo sa mundo, hindi na-identify na tayo yung mga Kristiyano. Bakit? Because we are exhibiting the same love that they have. Diba? Kung isa sa road race, nakakahiya, mga Kristiyano kasali. Diba? Mga kapatid, pinaalala ito, sinulat ito ni John, a witness to the Lord's ministry. Isa sa pinakamalapit sa Panginoon. Isinulat niyo yung kahalagahan itong pagmamahal na ito. Pag tinignan niyo yung verse, iba yung makikita mo eh. Pero ang sabi ng pag tinignan niyo yung chapter before it, pinakita na, explain din yung mga pag-ibig. Tapos pagdating dito sa chapter 5, sinabi, kayo ba ay nasa tamang pag-ibig at pagmamahal? How much do you love your brethren? Ang tatanungin ko sa inyo susunod, gano'n sila kakilala kung talagang mahal mo sila? Ano problema niya? Ano pinagdadaanan niya? Alam niyo? Yung babae yung sinunod yung mga anak niya, walang nakakaalam ng pinagdadaanan niya. Kung meron man, nasaan sila? Diba? Nakakahiya yun sa isang iglesia, membro ng church na to, tapos mababalita mo, nagbigti. Ang tatanungin ng mga tao, di ba membro yun ng Baptist Church? Bakit nagkaganyan? Bakit siya nagbigti? Bakit ganyan? Bakit? Kasi yung taong yun, sa panahon ng kanyang kahirapan, sa panahon ng kanyang pagkapang, sa panahon ng kanyang pagsubok, walang tumatayo sa kanyang tagiliran para iangat siya. Alam niyo ba, kung minsan nga ay nakakainis eh. Pag mag-visitation kayo, di ba? Tapos madadatnan niyo isang kapatid may sakit. Sasabihin ng karamihan ba? Kapatid, baka pinapaluan ng Panginoon. Diba? Nahirapan ka na na. Ganun pa sasabihin sa'yo. Kapatid, baka may pagkakasala ka na nagawa. Diba? Ikaw naman, diba, naghihirap ka na, nabiro ka lalo. Siguro, kapatid.
Walang pinagbago sa mga kaibigan ni Job eh. Di ba? Nung dumating yung mga kaibigan ni Job, sabi mo kay Job, imposible na pinaparusahan ka ng Panginoon, wala kang kasalanan na gawa. Magsisi ka. Di ba? Tapos ikaw, alam mo, tapat ka, worker ng church, di ba? Isa ka sa tumutulong, isa ka sa nagluluto, isa ka na nililinis yung church, tapos nagkasakit ka, dahil na-overpatid ka, katatrabaho, pagagawa mo para sa Panginoon, dinalo ko ng mga kapatiran, tapat yung pagsisili na ginagawa mo. Diba? Iwasan natin yun. Ipakita natin yung tunay na pag-ibig. May sakit si ganito. Dalawan natin. Dala natin ng bayabas, dala niya ng prutas o kahit anuman, di ba? Kasi hindi ko expect na magdala yung mga worker ng mga mamahaling prutas. Wala rin naman silang allowance eh. Oh. Para pagdating doon, makita niya yung gagandaan kalooban ng Panginoon. Ay, pinadala ng Panginoon itong mga kapatid sa pananampalataya para i-at-ease ako. Diba? Pag nararamdaman mo na parang gusto mo magsalita, huwag ka na magsalita. Di ba? Sobrado namin na aksidente. Dalawin natin. Pagpunta dun, Brad, saan ka kasi pumunta? Ano ba ginawa mo? Baka hindi kalooban ng Panginoon mo. Ang bihira. Diba? Pipilay-pilay na. Nasabihan pa na gumagawa ng kasalanan. You see? Yung ugali nila noon, ugali pa rin natin ngayon. Although natatawa tayo, pero nangyayari yun. At tandaan nyo, sa taong nasa depression, hindi nakakatawa yun. Kung minsan, isa na lang na-click, magsisuicide na siya, at ikaw pa yung dumating. Diba? So, ipagpanalangin natin, Lord, teach us to love the right way, the godly way. And let us, Lord, help us to see the positive on the things that are negative. Kuminsan kasi tayo mismo mga Kristiyano, tayong promotor sa mga negatibong komento eh. Diba? Kuminsan yung babae naman, pag binabasa ko yung mga comments sa kanya, dami na nilisi sa kanya. Tapos yung asawa, gawa paraan, pinakikita pa, didimanda pa daw. Patay na, didimanda pa. Pero hindi nila nakita yung cause. Tandaan nyo, cause and effect yan. Imposible mangyari isang bagay na walang dahilan. Imposible mag-grieve, imposible mag-rebelde ng isang tao, magwala ng isang tao, magalit, umiyak ng isang tao na walang dahilan. Kapag isang tao tumatawa, umiiyak na mag-isa, iba problema nun. Diba? Pero kapag isang tao matino, umiiyak, tumatawa, naghihingi peace, nagwawala, nagagalit, merong dahilan. You seek for the cause. Bago ka mag-husga. Kasi more than marami yan, nagkakamali. Gustong tumulong pero nakakasira. If you have nothing good to say, don't speak. Pag-pray mo na lang siya. Yung matingin mo, mayroon ka negatibong naiisip na umiiyak sa'yo, manalangin na lang tayo. Saka mo doon sabihin, Panginoon, kung nagawa mo ng tao ito, na pinaghihirapan ninyo yun. At least positive pa rin yun. Iisipin nyo, ano nga kayo nagawa ko? Diba? So, ano ibig sabihin? Christians must emulate the godly love, not the love of this world. Tayo pinagsa tayong lahat. Diba? Ako na rin. Okay. Okay? Tayo po, ipigit po natin ang ating mata, yuko natin ang ating mga ulo. Hindi ko po sinasabi o hindi ko inihusga ng bawat isa sa atin. Pero kung tingin natin, yung pag-ibig natin is not enough para ipakita sa ating Panginoon ang ating pag-ibig sa Kanya. Kung tingin natin, hindi natin na-express yung tamang pagmamahal sa kapatiran, sa pamilya, sa kaibigan, sa kapitbahay, sa mga unbelievers. Hilingin natin sa Panginoon na turuan tayo at ilagay yan sa ating mga damdamin. Yung mga bagay na wala sa ating kapasidad bilang mga tao, hilingin natin ng banal na Espiritu ang siyang magbigay sa atin. Ngayon kung sa tingin mo, ikaw kinakausap ka ng Panginoon para isuko mo ang iyong sarili. Turuan ka, inculcate sa iyo yung pag-ibig na nasa sa banal na Espiritu upang matutunan natin ang tamang pagmamahal, tamang pagpapahalaga, tamang pagsunod, tamang pag-ibig sa ating Panginoon.
maluwag ang harapan para ibigay mo ang iyong sarili. Tayo panalangin. Ama namin banal na Diyos ang makapangyarihan sa lahat. Panginoon, maraming salamat po sa pangarap na ito ibinigay sa amin. Kung hindi ka naman, Panginoon, na kami ay nagmamahal. Ngunit hindi namin ibibigay ang katibayan ito. Maawa ka sa amin. Panginoon, patawarin mo kami. Narito kami sa iyo, hanapan, Panginoon, bumalapit. Ibigay mo sa amin ang mga bagay na hindi kaya gawin ng aming mga katawang lupa. Hindi kaya gagapin ng aming mga kaisipan. Hindi kaya ibigay ng aming lamang damdamin. Panginoon, sinusuko namin sa iyo ang mga sarili. Turuan mo kami magmahal ng tama at naayon sa iyong kalooban. At sa proseso nito, Panginoon, nawa maluwalhati ka sa amin. Kung meron man kaming bagay na dapat gawin o ma-achieve sa buhay nito, Panginoon, minsan, kahit minsan lang, maluwalhati ka nawa sa aming mga buhay. At maturuan mo kami kung paano magmahal ng tama, magbigay ng tama, at maglingkod ng tama. Maraming salamat, Panginoon. Sinusuko namin ang sarili sa iyo, ikaw na po ang bahala. Maraming salamat po. Ang lahat po ng patuloy at salamat at ibigay po namin lahat sa inyo. Sa dakilang pangalan po ng aming Panginoon at Tagapagligtas sa Kristo Jesus. Amen. Thank you. Oops.